Tagumpay na nakapagsumite ang karamihan ng mga kandidato sa lalawigan ng Pangasinan ng kanilang Statements of Contributions and Expenditures o SOSE matapos ang nakatakdang halalan. Ang SOSE ay isang legal na dokumento kung saan iniuulat ng mga kandidato ang kabuuang halaga ng kanilang nagastos at mga natanggap na kontribusyon kung meron man sa panahon ng kampanya. Ayon kay Attorney Erickson Oganiza, Provincial Election Supervisor ng Commission on Elections o COMELEC Pangasinan, isinusumite ito sa pamamagitan ng hard copy at online o soft copy na forma bilang bahagi ng kanilang obligasyon matapos pumirma sa Certificate of Candidacy o COC. Batay sa batas, kailangang maibasa ang SOSE sa loob ng 30 araw matapos ang halalan na ngayong taon ay itinakda hanggang Hunyo 11. Anya na wala ng tsansang humabol ang sino mang hindi nakapaghain matapos ang deadline. Sa tala ng Provincial COMELEC Office, 2 sa mga kumandidatong board member na hindi nanalo ang nabigong nagsumite ng kanilang SOSE. Ang posibleng parusa sa mga ito ay nakadepende sa Political Finance and Affairs Department o PFAD ng COMELEC Main Office. Matatandaan na ipinaalala rin ng COMELEC na may limitasyon sa paggastos ng bawat kandidato batay sa bilang ng botante. 3 pesos kada botante para sa mga kabilang sa political party at 5 pesos kada botante naman para sa mga independent o walang partidong kinabibilangan. SOSE stands for Statement of Electoral Contributions and Expenditures. So, yun yung mga nagastos nila, totality ng nagastos, at yung mga na-receive nilang contributions kung mayroon man. I-report nila through a statement na tinatawag. So, yung legal document yan, legal form, kung saan naka-state lang doon yung expenditures at contributions nila. Sa candidates who are members of political parties, allowed sila ng 3 pesos per voter lang. Sa mga independent candidates naman o yung mga tumakbo na hindi member ng political party, 5 pesos per voter. Sa province, mayroon kaming 2 na hindi nag-comply. But, hindi naman sila winning candidates, but it depends on the Political Finance Affairs Department of the Commission on Elections Main Office kung ano yung i-impose sa kanila na penalty. Unang-una, iyan ay isang obligation on their part. Kung maalala natin or kung balikan nila yung kanilang Certificate of Candidacy, kung mayroon pa silang hawak ngayon, nakasaad na isa sa mga column doon ay ginagawa nilang obligation na sila ay mag-file ng kanilang SOSE within 30 days after the elections. Ito kasi ay pamamaraan ng Commission on Elections kung nag-comply ba or sumunod sa panuntunan tungkol sa limits on spending yung mga kandidato. June 11. Hindi tayo yung nag-set kundi batas yan na 30 days after elections. Kaya nag-fall yung 30 days June 11. Wala na. Kasi deadline is deadline. Ang sinasabi kong 2 is dito lang sa provincial level. May mga munisipyo din tayo na may na-report na hindi nagsumite, but most of our towns and city election officers naka 100% naman. Depends on the kasi hindi pa naman kami na-furnishan dito kung ano yung mga in-impose na penalty sa mga kandidatong hindi nagsumite. Unlike before na yung sulat ng Commission on Elections ay dinadaan sa amin at kami ang nagpapadala doon sa concerned candidate. Sa ngayon is dumidirekta yata yung PFAD, yung Political Finance Affairs Department. Siya yung may hawak sa mga ganitong kaso. Dumidirekta na yata sila sa mga candidates, hindi na dumadaan sa amin. Board member. 2 form. Form siya, 2 submissions yan, isang hard copy at isang soft copy. So for custody namin yung hard copy, then yung soft copy, idadalhin namin sa main office, sa PFAD. May mga na-receive kami kung nag-avail sila sa deadline last day. Bagaman may ilang bayan o lungsod sa lalawigan ang naitalang may mga kandidatong hindi nakapagsumite, iniulat ng COMELEC Pangasinan na karamihan ay 100% ang compliance sa pagsusumite ng SOSE. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!